Ano nga ba ang dahilan kung bakit napasugod ang iglesia, ang kapatiran sa harapan ng EDSA People Power Monument? Marami ho sa inyong nagtatanong nang gustong klaruhin, ano nga ba ang rason nito? Bakit sumugod ang INC? Anong rason kung bakit plano nilang barikadahan ang EDSA at paralisahin ang daloy ng daanan ng sasakyan sa EDSA? Aba, mga kababayan ko, maganda pong pag-usapan ito. Nang dahil ho sa balitang ito na napanood ho, mga kababayan ko, ni Senator Marcoleta at hanggat doon nagpasaklolo sa kapatiran ng iglesia. Ano nga ho ba ito, mga kababayan ko? Sabay-sabay ho natin panoorin. And please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, mga kababayan ko. Ito yung mainit na balita. Panoorin natin ito. Isa pang senador ang sasampahan ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder. Si Senador Rodante Marcoleta. Oh, narinig nyo? Na yan ng pagtanggap umano ni Marcoleta ng 75 million pesos na donasyon noong isang taon habang nakaupo bilang isang kongresista. Pagdidiin naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nakabatay sa ebidensya at hindi sa alyansa ang kanilang desisyon sa pagsasampa ng kaso laban sa isang senador. At nakatutok si Joseph Moro. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sasampahanin nila ngayong linggo ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Oh. Yan yung sinasabi ko sa inyo na nalaman sa balita, mga kababayan. Actually, June 18, mga kababayan ko, in-announce ko po sa Bengador, yung planong rally. June 7, alam na po namin na papailan ho ng kaso na plunder itong si Senator Marcoleta. Ang hindi ho namin kayang bigkasin doon sa Bengador, bakit plunder ang ikakaso sa kanya? Hindi ho na ipaliwanag sa akin nung aking intel. Tinatanong ko yung intel ko, ano nga ba ang dahilan bakit plunder cases? Hindi naman nagdambong, hindi naman to kumuha ng pera ng taong bayan. Sabi ko, wala, hindi naman sangkot to sa ano. Bakit plunder ang ikakaso? Meron pong paliwanag dito. At yung paliwanag na yon is hindi lang pala, pagsalitang plunder po, hindi lang po pala pang pera ng taong bayan ito. Abay, napakalawak po pala ng salitang plunder case. Napakalawak po. Kapag may nag-donate po sa'yo at hindi mo idiniklara sa yung statement of asset, ay maituturing na po itong pandarambong. If you are public official, nako mga kababayan ko, mabigat pala to mga kapatid. Opo mga kababayan, tama ho kayo ng inyong naririnig. Napakabigat po pala ng salitang flunderer o flunder case. Sapagkat kahit may magbigay sa'yo at hindi mo ideklara, if you are public official, aba mga kababayan ko, nakakatakot po pala. Pwede ka pang makasuhan ng flunder. Sabi dito ni Smokey, tinanggap lang naman niya ang donasyon ni Mike Defensor na galing din sa pangungurap. Nako, ng congressman pa siya. Nako, mahigpit yung paratang ni Smokey, ha. Nako, may ebidensya ka ba dyan, Smokey? Oh. Di ba mga kababayan ko? Nung nalaman ng kapatiran ng iglesia, alam nyo kasi ang INC, honestly, nagkakaisa po talaga sila. Yes, nagkakaisa po talaga sila. Kung ano ho ang tagubilin ng tagapamahalang pangkalahatan, ay yun ho ang sinusunod ng mga miyembro. Ako ho ay dating miyembro. Subalit, mga kababayan ko, nirerespeto ko ho yung ano man po yung nirerespeto ko po yung kanilang ginagawa
At ako naman po ay inirespeto nila sa pag-alis ko, ay nirerespeto ko rin po yung kanilang mga desisyon. Ngayon po, mga kababayan ko, ang makakapagpaliwanag ho sa inyo ng alab ng damdamin ng mga miyembro na nandoon ngayon sa EDSA People Power Monument, galing din ho sa iglesia. Galing din ho sa INC. Ako po'y bautisado ha. Ako po'y lumabas, no? Ha? Ako po'y lumabas. Sa makatuwid nanlamig. No? Ang makakapagpaliwanag din po sa inyo ng sentimento nila, kapwa rin ho nila dating INC. Kaya maiintindihan nyo rin ho yung punto por punto, mga kababayan. Now, mabalik tayo dito. Nung nalaman na ho, mga kababayan ko, ng kampo ni Marcoleta, eto na. Nagsagawa na ng pagtitipon. Isang malaking pagtitipon. Pagtitipon na para sabihin sa gobyerno, oy, wag niyong kasuhan si Marcoleta. Wag niyong kasuhan yung ganyan. Kundi kami ang makakaharap niyo. Ganun ang nakikita niyo ngayon. Pero ang alam ng mga miyembro, mga kababayan ko, sumusunod sila sa tagapamahalang pangkalahatan. Dahil yun ang tagubilin, mga kababayan ko. Kasi nagsabi ko nga sa inyo, ang INC nagkakaisa talaga yan. No matter what happen, nagpapakita ng puwersa yan. Ito ang matindi, mga kababayan ko. Ito po ang pinakamatindi Nalaman na nila mapapailan ng kaso at anumang oras mula ngayon, pag na-file yung kaso kay Marcoleta, is pwede makulong si kapatid na Rodante Marcoleta. Yun ang matindi doon. Pwede makulong. At hindi naman sila papayag. Naalala nyo ho ba, way back 20 panahon ni Pinoy. Naalala nyo? Nung si former Senator Laila de Lima, mga kababayan ko, teka lang, ayusin ko. Nung si former Senator Laila de Lima, nakialam sa usaping awayan ng magkapatid na ka Eduardo at Angel Manalo. Naalala nyo ho ba yun? Noon nakialam ho ang gobyerno dahil sa awayan ho nila. Dito ho pumasok, mga kababayan ko, yung mga kapatiran ng INC, nagrally ho yan sa Shaw Boulevard. Pinaralyze din, ganyan din ho, pinaralyze ho nila yung daanan ng kalye. Kung saan, mga kababayan ko, na pinaralyze nila yung daanan ng EDSA habang hindi makausad ang dalan trapiko. Alam niyo ho ba, mga kababayan ko, kapag ang EDSA ay nabarahan o hindi ho nakadaloy ng daloy ng trapiko, alam niyo ho, malaki ho ang mawawala sa Pilipinas. Yes, malaki ho ang mawawala na income sa Pilipinas. Napaka-importante ho niyang daanan na yan, ng Area 54 o Area 54 kung tawagin na sa Amerikano noon, na tinatawag natin na Epifanio de los Santos Avenue. Mga kababayan ko. Ngayon, malaki ang papel ng EDSA. Kapag yan binarahan mo, pwedeng mapilayan ang gobyerno o ang bansa natin o ang mga business sector. Ganyang kahalaga ang EDSA, mga kababayan. Kung alam nyo lang, ganyan po kahalaga. Ngayon, tinarget ng kapatiran yan upang ipaalam sa gobyerno na, oy, Bongbong Marcos, oy, Crispin Remulla, oy, ikaw, Remulla, itigil mo yan, kundi kami ang makakalaban mo. Yun ang punto por punto na gustong ipahatid ng kapatiran. Ngayon, mga kababayan ko, bakit ang sigaw nila, we are one? Mga kababayan ko, ibig sabihin nun, kaisa kami. Kaya sumisigaw sila ng ganon, kaisa kami. Ganon ang bitaw nila. Ganon ho katindi, mga kababayan ko. Ganon ho yung kanilang sinasabi. Now, mga kababayan ko, bakit takot na takot ho sila na makasuano si Marcoleta? Na may file ang kaso, mapakulong si Marcoleta. Darating ho tayo sa punto na yan. Pero before that, mga kababayan ko, panoorin pa natin tong video na to. Kaugnayan ng pagtanggap umano ni Marcoleta ng 75 million pesos na donasyon noong January 2025 bago siya tumakbo sa pagkasenador. Ayan, nag-ugat itong usapin na to, nag-ugat itong init ng ulo
nag-ugat ng init ng ulo ng mga kapatid na iglesia at ng ibang mga miyembro nang dahil mga kababayan ko sa ginawa ho nito ni Senator Marcoleta na pagtanggap ho ng 75 million pesos, mga kababayan. Opo, tandaan nyo po ito, yung pagtanggap ho ng 75 million pesos at hindi mo ho na ideklara sa iyong salin, ito po ay paglabag ho sa batas. Para hong si Sara Duterte lang yan, mga kababayan ko. Lumabag ho sa batas, mga kababayan, na hindi pagdideklara ng kanyang statement of asset. Ulitin ko, biyahin ko, kailangan bang ideklara? Bigay na nga yun. It's a gift. Bigay yan. Mga kababayan ko, it's a gift. Ang tanong dito, bigay nga, donasyon nga. Ang tanong dito, dineklara mo ba? Dineklara mo ba as your sa ano mo, dineklara mo ba sa statement of asset mo? Nilagay mo ba doon? Yun ang tanong dito. That's the biggest question. Yun ba ay dineklara mo as your pera? As a gift? Kasi kung ganyan kalaki, mga kababayan ko, supposed to be ganito yan eh. Naalala nyo si si Mayor Isko Moreno nung tumakbo sa pagka-presidente noong 2022 election? Naalala nyo? Nag-donate sa kanya yung Ayala na almost 70 million pang-campaign. Tapos ang nangyari, natalo si Mayor Isko, may natirang pera sa kanya. Anong ginawa niya, mga kababayan ko? Hindi ba't nilagay niya at binuwisan niya? At nilagay niya sa kanyang statement of asset. Kasi bakit, mga kababayan ko? Paglabag sa batas kapag hindi mo ito diniklara. So ngayon, mga kababayan ko, ano ang nilabag na batas ni Senator Marcoleta, mga kababayan ko? Let's clarify. If Mayor Isko Moreno nagdeklara ng kanyang statement of asset, kanyang yaman no natira noong panahon ng eleksyon, natirang pera, mga kababayan ko, si Senator Marcoleta kaya na elected as a senator na lumabag ho sa batas. Mga kababayan, makinig ho kayo. Na lumabag ho sa batas. Ano ho ang magsasabi ng mga kamembro ng INC? Ako lang ha. Ito sasabihin ko ho sa inyo. Nobody's above the law. Kahit sino pa po ay wala hong ligtas sa batas. Si Senator Marcoleta po, mga kababayan ko, ay hindi ho nag-declare ng kanyang nakuwang donasyon. Nagaling kay Mike Defensor, nagaling kung kani-kanino, at nanggaling kay ganito. Ngayon ho, mga kababayan ko, that's the biggest problem. Kasi ho, mga kababayan ko, kung dito pa lamang ay hindi ka na ho nagsasabi ng katotohanan, ito ho ay kasalanan ninho sa Diyos, mga kababayan ko. Tama ho ba ako? Mga kapatid? Tama ho ba ako, mga brad? Diba? Kasalanan din ho ito sa Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, huwag ka magsisinungaling. Ba't nagsisinungaling ho itong senador? Oh, sige nga. Basic. Basic na basic. Kasi kung papansinin ho ninyo, mga kababayan ko, as a Pilipino, bilang ordinary Filipino citizen, may mag-donate sa'yo na ganong kalaking halaga para sa kampanya mo at kailangan mo itong i-declare. Mga kababayan, hindi mo pwedeng regalo lang. Ngayon, bahin ko, bakit ba't napunta si Marcoleta sa plunder cases? Ito, malalaman natin yan. Panoorin nyo ho itong video na ito, mga kabayan ko. Panoorin nyo. Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. Ang sabi ng investigating team ng Ombudsman, napakalaki ng halagang ibinigay kay Marcoleta para ituring na simpleng regalo at ito ay may tuturing na umanong korupsyon. Lalo't isa na siyang kongresista nang tanggapin ito kaya hindi umano may iwasang isipin na may hinihintay na kapalit ang mga nagbigay.
Kakasuhan din ng ombudsman ang tatlong nag-donate. Sina dating Congressman Mike Defensor na nag-donate umano ng 30 million pesos Mike Defensor. Well, alam mo may point of view yung sinabi ni Ombudsman Remulla dito Pansin nyo ba? Hindi, pansin nyo. Napapansin nyo ba mga kababayan ko? May point of view o may VOB yung sinabi ni Ombudsman Remulla, and I quote, point of view. Ano yung point of view mga kababayan ko na sinasabi ko dito? Ano? Malalaman nyo ba? Mga kapatid? Hindi, tanong ko lang malalaman nyo ba yung point of view na sinasabi ko? Kung mapapansin ho ninyo, mga kababayan, yung sinasabi ho ni Senator ni Ombudsman Remulla, merong conflict of interest. Ako ho, nagulat ho ako sa balita na to kasi sabi ko nga ho, parang may conflict of interest talaga. Tama ho kayo ng inyong naririnig sa akin. Sabi ko, parang may conflict of interest. Bakit? Biyahin ko, bakit po naman nasabi na parang may conflict of interest to? What's the reason kung ano ba yung tumatakbo sa utak mo? Hindi nyo ba napapansin? Bakit malakas ang loob ni Defensor? Bakit malakas ang loob? Diba? Kasi meron siyang kaalyado sa Senado. So, asan-asan na si Marcoleta? Siyempre, si Senator Marcoleta, on my own opinion, mga kababayan ko, on my own opinion mga kapatid, meron pong utang na loob. Yun tayo Yun yung sinasabi dito. Pag may utang na loob ka, hindi ka pwedeng, sa Pilipino, mga Pilipino, ano to Ma'am Ninita Umali, alam na alam mo to. No? Alam na alam to ng mga Pilipino. Pag ang Pilipino meron kang utang na loob, hindi ka sagutin nyo ho, please comment down below. Pag ikaw ay may utang na loob, hindi ka hindi. And right now, mga kababayan ko, gamit na gamit po ng mga donor ni Senator Marcoleta itong utang na loob. Ngayon, alam nyo na. Hinimay na natin. Inisplice pa natin. Hindi ko sa inyo. Mga kababayan, iintindihin po natin, wala akong kampihan dito. Diretso ho ako nagsasalita. Ngayon, napapansin nyo ho, yung utang na loob. Si utang na loob, meron ng utang inang hob. Di ba? Na nagiging hilubhob sa mga inutangan ng loob. Tama po ba ako? Ano? Ano ka? Nako. Di ba? Hinimod. Tama ka dun. Ngayon, sabi pa. Isang Joseph Espiritu na nagbigay ng 25 million pesos at isang Aristotle Baluyot na nag-donate ng 20 million pesos. Grabe, no? Ang lalaki ng mga sponsors. Well, sa campaign naman kasi, pero may alam pa ako dito, if I'm not mistaken, may mga paliwanag dito na something na hindi dapat na pwede ka tumanggap ng pera ganyan kung hindi ka nakaposisyon. Doon masasabi na walang conflict of interest. Pero Senator Marcoleta was Sagip party list representative So supposed to be kongresista ka nung tumanggap ka ng 75 million. And I think there is a conflict of interest. Para lang sa akin hindi ko sinasabing gayahin nyo rin. No? Sapa? Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila Defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama sila. Yun. I don't know kung same forum yun, no? Yun, yung pinakamatindi doon. Tama yun, mga kababayan ko. Pailan din ang kaso, mga kababayan. Kung misisisihin man nito sila Defensor, sila Baluyot, dapat ang pailan nila ng kaso si Marcoleta. Kasi hindi siya nag-declare ng SALIN, mga kababayan ko. Tama ba ako? Kailangan kasi mag-declare kayo ng SALIN. Alam mo to mga politiko na to, hindi ko talaga alam. Takot na takot kayo mag-declare ng inyong statement of asset. Sa totoo lang even USEC naglalagay ng statement of asset nila, ng SALIN. Dapat maglagay din kayo ng SALIN nyo. Di ba? Kung papasok kayo sa politika, kailangan maging tapat kayo sa gobyerno. Hindi naman tayo pwede sisigaw lang tayo ng transparency and accountability kung nakatago ang statement of asset nyo. Sino niloloko nitong mga to? Di ba?
tuloy. Same forum. Same jurisdiction. Wala pang pahayag si Senador Marcoleta habang patuloy naman naming sinusubukan kunin ang panig ng iba pang personalidad na binanggit ng Ombudsman. Itinuturing na non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder. Sabi rin ni Remulla, depende sa Sandigan Bayan kung sususpindihin rin si Marcoleta gaya ni Senador Jinggoy Estrada na kinasuhan rin ng plunder. Alam nyo alam mo, para maging patas tayo, no? Ako ang tatanungin nyo Kailangan magkaroon ng pangil ang batas natin sa Pilipinas Alam mo, ano mo challenge ko kay Ombudsman Remulla? Sa totoo lang, challenge ko to kay Ombudsman Remulla. No? Panagutin nyo yung dapat panagutin para maibalik ang integrity. Alam mo, pag hindi napakulong to ni Ombudsman Remulla, bababa ang tingin ng taong bayan sa Ombudsman. Hindi, talagang totoo, sinasabi ko. Kasi nadadaan kayo ng mga miyembro. Kasi sa totoo lang ako, naniniwala ako dito Pasensya na sa mga dati kong kapatid Pasensya na kayo kung sasabihin ko to. Meron tayong batas mga kapatid sa totoo lang. Alam niyo kung ano yung batas, mga kababayan? Separation of state, church and state. Mga kapatid. Excuse me. Meron tayong batas na nagsasabi na separation of church and state. Supposed to be hindi dapat nakikialam ang simbahan sa problemang pampolitika ng bayan. They can give their opinion, pero hindi sila pwedeng mag-rally ng ganyan. I know they are ordinary Pilipino na may boses. Pero if you use your church para kalampagin ng gobyerno, nasa batas natin, wala kayong karapatan. Iyon ang punto doon, mga kababayan ko. Pero they claim na kami rin ay Pilipino, may sentimiento, taxpayer. Yun yung sinasabi nila. Pero if you use your church against the government, against the law, ibang usapin na po yun. Ngayon, hamon ko kaya Senator Marcoleta, ideklara mo yung salin mo. Paano na tayo umabot ng ganito? At hamon ko rin kay Ombudsman Crispin Boying Remulla, Ombudsman, pag ito hindi mo napakulong, that's very unfair. Pinakulong nyo si Ramon Revilla, pinakulong nyo si Jinggoy Estrada, nanday sa mga kaso, ito dapat din ipakulong. Yun po ang nakikita ko. And now, mga kababayan, mga kapatid, yun po ang dapat ipakulong. Now, kung wala naman pong probable cause, abay, bawiin nyo yung sinabi nyo. Mga kababayan ko. Diba? Ang akin lang, sa totoo lang, ayoko rin naman na napapahamak yung mga dating kapatid ko. O yung mga dating kasama ko. No? Ayoko rin naman sila mapahamak. Ayoko rin mabilad sa araw, magkasakit, at maipagbardagulan sa mga pulis. Kasi hindi naman sila pang para dyan, hindi sila pang rally. Kasi ang turo ho sa akin, mga kababayan ko, nung ako ho ay nasa iglesia, puro kabutihan naman ang asal ang tinuturo sa amin. Kung paano maging makatawa at makipagkaisa. Pero not this point. No? Not this point. Kasi ang alam ko nga ho, mga kababayan ko, ang INC talaga po, hindi po talaga naipapasok sa politika dahil alam po nilang magulo. Nung panahon no ng Kaeranyo Manalo, may kwento ko lang ho sa inyo, no? Bago ka tumakbo sa barangayan, kailangan may basbas ka ng tagapamahalang pangkalahatan. At ang masakit nito, hindi ka susuportahan. 'Di ba? Tama ho ba ako? Hindi, sa totoo lang, tama ho ba ako, mga kababayan ko? Yun ho yung naging alam ko na batas noon. Kaya hindi ho ako makatakbo-takbo ng kagawad noon Kasi mahihirapan ho ako, hindi ako susuportahan. Tapos ngayon nagtataka ho ako, may senador ho tayo nanalo. Ang ending, mga kababayan ko,
ending ho kay Senator Marcoleta, ganito ho ang nangyayari. 'Di ba? Ganito pa ho yung nangyayari. Nagkakaproblema na nga ho, sinuportahan pa po natin. Ano ho mangyayari sa atin dito? 'Di ba? Wala na ho mangyayari sa atin. Mga kababayan ko. 'Di ba? Wala na ho mangyayari sa atin dito. Magkakagulo na lang ho yan. Paisan nga dito yung picture. Yung hinihingi ko. Yung hinihingi kong picture, paisan nga dito. Dito, may message ako sa'yo sa Viber. Di ba? Mga kababayan, that's the main reason. Ano nga ba ang pinagtatalunan natin? Di ba? Kailangan mga kababayan ko ng panindigan. Kaya nga yung isa pa, yung tatlo, ayan. Meron kami nabasa eh. Sabi ko nga ho dito ito panawagan ko ho to kay Senator Marcoleta. Isang salita lang. Alam mo, Senator Marcoleta, makinig ka sa akin. Kung di mo mapakinggan, wala namang problema. Pero ipapalam ko sa taong bayan to. Isa lang ang stand ko. Isang-isa lang ang stand ko. Alam mo kung ano stand ko, Senator Marcoleta? Simple. Simpleng-simple lang. Hindi mo kailangan magpakapagod. Alam mo, ito, pakita ko sa inyo Yan Kung naniniwala kayong inosente siya, hayaan natin ang due process ang magpasya. Diba? If you believe Senator Marcoleta is an innocent, let the due process ang magpasya. May batas tayo. Kasi, I thought Senator Marcoleta said to Senator Risa Hontiveros, may alam ka ba sa batas? Abogado ka ba? And right now, mga kababayan ko, is Senator Marcoleta is a lawyer? Answer me. Yes. Alam niya yung batas. So, let the due process ang magpasya para kay Marcoleta. Alam mo, Senator Marcoleta, huwag ka magtago sa likod ng mga miyembro. Oo, huwag ka magtago sa likod ng mga miyembro. Sa totoo lang, may nag-spill na sa akin yan last 2 weeks ago. Nakapatid din. Huwag ka magtago sa likod ng mga miyembro. Lumabas ka. Harapin mo yung kaso. Kung ganito, ayon sa Ombudsman, hindi na dapat makabahagi sa mga gawain ng Senado ang isang suspendidong senador. In accordance with the plunder law, they cannot anymore. Oras na maihain si Senador Marcoleta ang ikalawang senador sa Menorya na may kaso sa Sandigan Bayan. Alegasyon ng ilang mga senador sa Menorya, inuubo sila para mabawasan ang kanilang bilang sa Senado, bagay na itinanggi ni Ombudsman Remulla. Now, dyan natapos yung istorya. Part 1, mga kababayan ko. Diba? Dyan yung kinahihimutok nila. And now, mga kababayan ko, bakbak sila ng bakbak sa government, atake sila ng atake sa gobyerno natin, and eto yung nangyayari. Now, tatanungin ko kayo, mga kababayan ko, please comment down below, and please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Tanungin ko po kayo, dapat bang managot si Senator Marcoleta? Dapat bang makialam ang iglesia? Mga kababayan ko, yes or no lang, mga kababayan ko. Please comment down below, mga kapatid. Malinaw na malinaw. Senator Marcoleta, huwag kang magtago sa likod ng mga miyembro.